Hello, sound. Kaya magandang umaga sa ating lahat. Dito sa ating pong mga kapitbahay sa Building 8, kayo po yami po welcome na dumalo po sa ating pong gawain tuwing araw po ng linggo. Alas 10 po ng umaga ang ating pong panambahan sa Panginoon. Natatapos po tayo ng tanghali po ng araw din po ito. Kaya 2 oras lang po ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya kayo po yung amin po welcome para makamtan po natin ang pangako ng Diyos sa ating buhay, yung buhay po na walang hanggan, at yung tahanan po natin doon sa langit. No? Kaya tayo po yung nagkakatipon-tipon sa lugar po nito dahil may pangarap tayo na makamtan. Ang pangarap yung tinatawag na mansion doon sa langit, wala po rito sa mundo. Kaya kung gusto natin makamtan yun, ang kailangan natin ay dumalo sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya sa mga oras pong ito, welcome po namin kayo na dumalo po sa gawain po ng ating Panginoon sa oras pong ito. Sabi ng Diyos, 6 na araw kayo gagawa ng inyong kabubuhay, ang isang araw ay ilan nyo ito para sa akin. Sa mga oras pong ito, tayo po ay tumayo at tayo po ay magsisimula sa ating pong panambahan natin sa Panginoon sa oras pong ito. Hallelujah. Pwede mo natin, I shall love the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. Yes, glory Jesus. Bring kami noon sa oras mo. Yes, Lord. I shall love the Lord with all my heart. I shall love the Lord with all my soul. I shall love the Lord with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Once again, I shall love the Lord with all my heart. I shall love the Lord with all my soul. I shall love the Lord with all my soul. I shall love the Lord with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Lord, I love
narito upang tayo aming purihin, sambahin at dakilain ang dakilang pangalan sa lugar po ito, O Diyos. Dalangin namin ang aming mga kapitbahay, Lord. Dalangin namin, O Diyos, na sila man ay makasama namin sa aming pagpupuri at pagsamba namin sa iyo, Panginoon, sa lugar po ito, O Diyos. Ang lugar na ito ay kinalaga mo, Lord, para maging daluyan ng iyong mga pagpapala at maging daan at maging portal patungo sa buhay na walang hanggan, O Diyos. Kaya habang kami narito sa mundong ito, Diyos, samahan niyo po kami sa aming pagpupuri at pagsamba namin sa iyo, Panginoon, maging ang mga nanood sa YouTube channel, sa FB, Lord. Dalangin namin na patuloy mo rin silang pagpalain, Luzon, Visayas, at Mindanao, maging sa ibang bansa, Panginoon, na nakapapanood sa amin at naging kasama namin sa ganitong gawain, O Diyos. Dalangin namin na patuloy niyo po silang pagpalain at maging kasama namin sa pagpupuri at pagsamba namin sa iyo, Diyos. Tanggapin niyo po ang mga pagpuring awit na aming awitin, O Diyos. Ang lahat nito ay para lamang sa iyo upang maluwalhati ka at madakila ka sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap mo sa mga taong sumasamba sa iyo, O Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, ang narito magsabi ng Amen! Handa na ba tayo magpuri sa Diyos? Handa na ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen! Hallelujah! With you atin, the Lord is worthy.
Lahat kanya kapag ikaw ang naghahanap ay awit sa Panginoon. Ay awit sa Panginoon. Ay awit sa Panginoon. Purihin natin ang kaluludan. Ay lulundan sa Panginoon. Ay lulundan sa Panginoon. Ay lulundan sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Siyaw, kanya'y mabuti, kanya'y nilikas ang mga lahat. Kanya nilalang kapag ibinaw ang agad. Oy, awit sa Panginoon. Oy, awit sa Panginoon. Oy, awit sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Purihin ka, Panginoon, sa oras mo ito, Diyos. Dinadakila ka namin, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sambahin ka ng magsasamin na rito, Panginoon. Patuloy ka namin itinataas. Dinadakila ka namin, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Patuloy po natin purihin ang Panginoon sa oras mo ito. Patuloy po natin siya dakilain sa Panginoon natin siya. Yes, Lord Jesus.
with my Yes, glory Jesus. Purihin ka, Panginoon, ang lahat na narito, O Diyos. Nakilain ka, God, ang iyong mga anak, Lord. Nasambay ka, Lord, ang bansa sa amin. Binigyan mo kami, Panginoon, ng aning na araw para sa aming buhay. Ngunit ang araw nito ay hinihingi mo sa amin upang di aming paglingkuran. Kaya kami narito, O Diyos, upang nakilain ka. Sambahin ka, O Lord. Purihan ka. Ikawas ang iyong dakilang pangalan. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa araw po ito, O Diyos. Alam po namin kami ay merong mga pagkukulang. Meron kaming mga kainaan, Panginoon. Ngunit ikaw ang nagpupuno nito, O Diyos, sa mga bagay hindi namin kayang gawin, O Diyos. Kaya Lord, salamat sapagat muli mo kami dinala sa lugar nito, O Diyos, upang magsama-sama dakilain at purihin ka, Panginoon. Sa loob ng 2 oras na aming pagpupuri sa iyo, Diyos. Samahan niyo kami at ipadama niyo po ang iyong pag-ibig
ibang pinaglilingkuran at pinasasalamatan, kundi ikaw lamang, O Diyos. Purihin ka sa mga oras mo ito, God. Ang gawin niyo po ang mga papuring awit. Lahat ito ay para lamang sa iyo, O Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng hindi magsabi ng Amen. Lumako na po tayo sa ating pagpapasalamat. Pasalamat po tayo. Salamat sa live. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa aming channel, ang Disciple of Jesus Christ. Lumako na po tayo sa ating pagpapasalamat sa buhay natin ng bilang mananampalataya. Siyempre, sabi nga sa pagising sa umaga, kailangan po natin unahin ang Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng bagay. Sabi nga, ang buhay natin ay hiniram lamang. Wala po tayong magagawa pag kinuha ng photo ng ating Panginoong Diyos. Ba? Pagdating sa kamatayan, sabi nga, walang bata, walang matanda. Pag kinuha ka na, wala na po tayong magagawa. Sabi nga, gat maaga pa, gat may pag-asa pa. Manalangin, maglingkod ng may katapatan, ito ay buhay na wala hanggang na ating patutungan. Sino yung unang magpapay? Si Pastor ay unang magpapasalamat. At ngayon ka lang. Salamat kapatid. Ito ang aking pagpapasalamat. Una, itinataas ko po ang Panginoon. Sa kabila na kumbaga sa akin parang napakahirap sa sitwasyon na aking pinagdadaanan. Pero nga, sabi nga na kapag ikaw ay nakilala mo ang Panginoon mula ulo hanggang talampakan at ang buo niyang bahagi, hindi ka magdududa, hindi ka magsasabi na walang Diyos. Kasi kung may Diyos, bakit nasunog ang aking tahanan? Hindi lamang ako, kundi yung mga kapitbahay ko. Mahirap. Kung kayo nasa kalagayan ko, napakahirap. Pero, sawa pa rin ng Panginoon na pagtatagumpayan ko, na pagtitiisan ko ang lahat ng bagay. Kasi sa ngayon, lingid sa inyong kaalaman, hindi pa natatapos yung aking bahay. Sa kabila ng lahat na kakulangan, pambili ng materialis, may mga kapatid kami sa pananampalataya, puro lang salita, walang gawa, puro pahaging. Kaya minsan nakapagbibitaw ng salita yung bunso ko. Nagre-reply sa cellphone at pinasabi niya na puro kayo salita, gawin nyo. Sabi ko, wag anak, hayaan mo sila. Kung di mo gusto yung kanilang text, huwag ka na mag-reply. Kasi ako naniniwala ako na makaka-raos din ako at naniniwala ako 100% na may tatayo ko po ang aking tahanan sa pamamagitan ng awa ng Diyos. Dahil ang lahat ng source, lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawa. Sabi nga po ng Biblia, ang lahat ng bagay ay pinagtatagni ng Diyos, mabuti man, masama, para sa ikabubuti natin. So, walang bagay, walang imposible sa Panginoon. Patuloy lang na pinangahawakan ko yung prayer. Sabi nga ng anak kong panganay, sa prayer mo, may nangyari ba? Nasunog pa rin naman ang bahay mo eh. So, sabi ko, minsan pa napatunayan ko, anak, ang Diyos ay buhay. Alis sa dalawa. Noong unang sunog, hindi naabot ang ating bahay pangalawa. Pangatlo, inabot. Kasi gusto na ng Diyos. Kasi naririnig niya ang hinaing ko, Panginoon. Kahit walang ulan, tumutulo sa bahay. Tumutulay sa biga. Lalo na pag bagyo, mistulang swimming pool ang aking bahay. Walang sawang maglimas. Maglimas. Buti pa nga yung bangka natutuyuan eh. Pero yung bahay namin, habang naglilimas ka, sabi ko, parang habang naglilimas, instead na pabawas, parami.
Yun ang mga reklamo, hinain ko sa Panginoon, Lord, dilagay mo po ako sa isang bagong tahanan na hindi naman ako babahain. So, naniniwala po na kalooban ng Diyos yung mga nangyari. May mga pangyayari sa bawat buhay natin. Minsan, tinatanong natin ang ating sarili. O, hindi natin nababantayan. Ulitin ko mga kapatid, sa bawat buhay natin may mga pangyayari na hindi natin nauunawaan para sa atin, pangit, pero sa Diyos, mabuti. Ibig sabihin, magtanong tayo, Lord, ano ba talaga ang plano mo sa amin? Ako lang, totoo sila mga kapatid. Salamat sa mga taong ginamit ng Diyos na ako ay niligtas sa apoy. Niligtas ako sa sunog. Siya po dyan si Pastor Alan. Hindi niya ako nakalimutan. Talagang ayaw ko pa nga, hinatak talaga ako ni Pastor. Sabi ko, Panginoon, napakabuti mo talaga. Sumunod yung anak ko, umiiyak na. Kasi wala na ako, sabi ko, wala na ako ari-arian, wala na ako matiran. Makikipagsiksikan ako sa basketballan, usama na ako ilagay, na relocation, pansamantala. Sabi ko, wala na. So, hindi si Pastor Alan ginamit. Kumbaga, kung magsasalita ang Panginoon, may magandang hinaharap ka pa, Brother Ramon. Ito ay bahagi lang ng pagsubok. So, nung binuklat ko ang Bible, nung binasa ko ang aklat ng Job, umiyak ako. Bakit? Wala pa ako sa kalingkingan kay Job. Alam niyo, bakit palabasa kayo? Pag mangyari masunog na sa bahay ko ng anak ko, binasa ko yung aklat ng Job. Pagulhol ako na iyak, sabi ng anak, ba't ka umiyak pa? Sabi ko, wala. Nakakayak yung binasa ko ang aklat ng Job. Bakit? Wala pa ako sa gakuko kay Job. Si Job, nawala ng mga anak, nawala ng ari-arian, nawala ng mga kaibigan, nawala yung kanyang lahat. Part yun ng pagsubok. Hindi lang yun, nagkaroon pa siya ng malalaking bukol. Pero hindi niya sinabi, kahit niya yung asawa niya, ginamit yung sitan na sumpain mo na ang Diyos mo nang matapos na yung paghihirap mo. Alam niyo ang reply ni Job? Doon ako magulhol. Sabi ni Job, sa kasaganaan lang ba natin pasasalamatan ng Diyos? Mabubuting bagay? Hindi ba dapat natin pasalamatan ang Diyos sa mga pangyayaring pangit sa atin? Pero ang hinaharap nito, kaginhawaan ng kapatid. Sabi ko, oo nga, ano? Job, nung matapos yung kanyang pagsubok, yung kanyang ari-arian, ibinalik ng Diyos, portrait. Higit pa sa nawala. Mas lalong dumami ang kanyang kaibigan. Pero yung asawa niyang ginamit ni Satan, sumpain mo na ang Diyos mo. Minsan gano'n sa atin eh. May Diyos ba? Bakit nangyari yun? Pini-question natin ang Panginoon. At nagdududa tayo. Ang pagdududa pala, mga kapatid, hindi galing sa Diyos. Galing sa kaaway. Maging yung pagtatalo-talo, pagbabahagi-bahagi, hindi yan sa Diyos. Kay Satanas yan. Kasi bakit? Natutunan ko, ang Diyos, iginagay tayo papunta doon sa lupang pangako na lumalarawan ng buhay na walang hanggan. Si Satanas naman, pinipilit na tayo na i-guide sa impyerno para may makasama siya. Kaya sa kabila ng aking pinagdaanan, hindi ako nagtatampo sa Panginoon. Bakit ako magpapasalamat? Ito nga, nangyari. Pero sa kabila ng lahat, salamat pa rin sa Panginoon. Salamat sa mga taong ginamit niya. Salamat din at kahit paano nakapagsimula na rin kami makapagtayo. Yun lang po. Next po, si Brother Jerry ay siyang magpapasalamat. Pa nagtitestimony, pagsagang gumagamit ako ng Bible kasi hindi ito pong ebidensya. So, lahat po tayo yan, sinabi ni Brother Ramon, lahat tayo dadanasin yan. Kung sabi nga kung para sa akin, kung tayo nadumihan, ay linisin lang.
Sulinis lang siya. O nung nabasa kay Hope, doon na nalaman niya. Lahat, hindi naman sila nasunugan, dami nasunugan yan. Alam, totally, kikwento ko muna, no? Yung aroma, narinig ko doon, sana masunog pa yung 4 na building. Alam mo yung nila, kasi pera. Ang sa akin naman, siguro kaya masusunog yan kasi marumi dyan. Hindi naman sa pag-ano Diba? Kaya sabi nga, kung nariman ka, linisin lang. Nagpa niyo. Sa akin yun, sa akin. So yan. Dito natin malaman kung buhay ang Diyos nyo. So, nakapagbukas na naman ako. So, since nakakilala sa akin, ako si Brother Jerry, may bisita po tayo, palagpakan. Salamat sa kanyang. Sinong kamag-anak niya? Sinong pangalan, bro? Okay. Salamat sa Panginoon na nakanagrita. Saan si Juan? Ano ba yun? Yung dito wala. Oh. So, pinanom ko muna siya ng Beta Plus. Itip lang sa inamin ko sana. Inamin ko sana. Nakita ko nilalagnat. Sabi ko inamin mo. Kasi pwede makatulong sa kanya. So yan. Salamat sa Panginoon. Kahapon ng umaga, nakasabayan ko siya. So, salamat sa kanya kasi mamasaya na bayaran. So, ang purpose kahit nakabinta lang sa sapatos, 100, may purpose pala. Napunta ko doon yung naninilaw ang mata. So, matagal ko nang inaano sa ko, yun nga yung sa ko, so di naniniwala. So, nanilaw na siya, nagmanas, nagmamadali na siya, mamaya si Kapi na launa. Kaya pagtapos dito, Delson. So, babasa muna ako ng verse. Hindi naman kasulamat ito sa So, para sa atin to lahat to, kaya ako gumagamit. Hindi ako preaching ginagamitan ko ito eh. Ibig sabihin, kung tayo ba ay nagli-level up, katulad si Brother Ramon, level up na tayo talaga siya. Marami pa tayong mga sa Bible. Ako nga, ganyan talaga eh. So yan, sabi sa Deuteronomy 23:19, ito, nangyari sa akin kaya sinasabi ko, lahat naman tayo may kay God eh. Sabi ko lang, huwag kayong magpapahiram ng may tubo sa inyong kapwa. Maging sa lapi, pagkain o anumang maaring pagtubuan. Sa 20, maaari ninyong patubuan ang mga taga-ibang bayan, ngunit huwag ang inyong kapwa Israelita. May nakuha tayo doon. Kapanan ni Moses ito nangyari sa atin dito, kaya mag-level up tayo. Israelita. So kapanan ngayon, tayo mga Kristiyano, kay kay Pablo, kay Jesus. Sa gayon, pagpapalain kayo ni Yahweh sa inyong mga gawain, pagdating ninyo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ito, alam nyo na to. Ang lupain na binigay sa inyo, ano bang lupain natin? Alam mo, nag-iisip ako. So maraming mag-ano talaga, di ba? Si Brother Ramon, magaling mag-ano yan, paliwag mag-ano. Pagka nakatutok sa spiritual, ang lupit niyan, kaya level up eh. Pero, nung nagtanong, bro, saan ka? Nung nasunog, wala ako doon. Tagal ko hinahanap kasi marami kong damit. Totally, bibigyan ko siya ng sapatos, wala siya, di umatin. Hinahanap ko siya, tanungan, saan? Doon daw, pagdating na siya, di ko alam saan. So, di ko makita. So, sabi niya, bro, masang sapatos? Sabi ko, binta ko na kasi wala ka sa church eh. Diba? So, ayan. Napakabuti. May nakuha tayo doon, no? Ito, may dulugtungan tayo dito. Ito kasi nangyari sa atin eh. Saan ba yun? Dito sa kahit Kristiyano, ito nangyari sa atin. Ramdam ko yun eh. Totally, alam mo, nung nalaman nilang ganito ako, sa KCF, gusto nila yung mano-mano, yung Bible study, gusto nang isali. Nakasali na ako dyan. Sabi ko, bro, totally, may church ako, disciple, nasa ano pa ako, pinibig, tapos sa disciple ngayon, tumatayo na sa pulpit. Sabi ko, walang problema, basta pag-libig. Tama naman yun. Kaya sabi sa akin ng isang, kilala ko si Douglas, kahit saan pwede na ako kayo mag-church eh. Nasa sa inyo yun kung galing sa kay God. Kaya nga ito, malalaman natin kung buhay ang Diyos nyo eh. Ito, sabi sa akin ni Pastor Jess, Brother Jerry, ikaw magsalita. Sabi ko, kung lulubin ng Panginoon,
So, di ko alam bakit ako kinukuha nila. Di ko alam. Sabi ko, di ko alam. Pero may katanungan ako. Sorry, kami lang nakakaalam. So, meron akong nabasa na naman dito. Kadugto lang po to, no? So, ganun talaga testimony. Nasa 5 minutes eh. Kasi nagala ko ng busy. Sabi ganun, ito nangyari sa atin. Ito may masasaktan dito. Ang taong tamad ay nangihingi araw-araw. Ngunit ang matuwid ay di nagsasawa ng kabibigay. So, alam mo natin kung buhay natin Diyos ang Diyos ay hindi nangihingi, nagbibigay. Tandaan yan. Natututunan ko dahil kaya nga nagtitesimono isang sama ko to. Ang Diyos nagbibigay, hindi nangihingi. Ito masaktan, tayo papayag na tayo, lagi nangihingi. Tandaan nyo yan. Kaya ito, may masasaktan tayo dito. Anong sabi ng Panginoon? Ako ang puno, sila yung mga bunga, sila mga sanga. Alam mo, sabi ng pare, may narinig ako. Ako ang puno, sila yung mga tanga. Nadulas ang dila niya. Narinig ko yan. Alam mo, sa Beta Plus, sabihin niyo si De La Rosa Apelyido eh. Ikaw ba magsasabi, ako ang puno, sila yung mga tanga. Nasabi yun, dapat, tama talaga, ako ang puno, sila yung mga sanga. So, mga sanga kami. Ganito, kasi may matutunan tayo dito eh. Pag ikaw ang puno, sino magbibigay ng ang puno sa mga sanga? Kasi ikaw ang puno. Mahirap po magbigay ang mga sanga sa puno. Baka ba pwede natin baliktarin? Pwede siya matanggal, may itayo doon. Ayun ang bunga. So, sa talinghaga ni Jesus, salamat Ito, kanya-kanya tayong dito. Kaya salamat sa Panginoon. Next po, sino po magpapasalamat? Wala na po ba ikaw? Si Sister Karina. Puri ng Diyos sa buhay bawat isa sa atin. Kung nagpapasalamat nung nakaraang linggo, bagamat hindi ako nag-prepare dito, pero alam ng Diyos. Diba sabi ng Diyos, ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako na yung umiyak talaga ako dahil minsan hindi ko tanggap na meron akong karamdaman. Pero pinapaalala pa rin ng Panginoon na ba't tayo nagkakaganyan? Dahil alam ng Diyos na mahal ka niya. Diba? Ayoko talagang umiyak pero hindi ko alam kung bakit. Lord, bakit ako ganito? Nagtatanong pa ako sa sarili ko bakit kakaganito po ako. Sumusunod naman ako sa iyo, Lord. Ano bang pagkukulang ko? Diba minsan tayo, porque malakas tayo, ang akala natin, kaya natin ang lahat. Pero hindi pa pala. Meron palang pinapaalala ng Diyos sa atin bakit tayo nagkaganito? Dahil may purpose. Kung anong binigay ng Diyos sa inyo, dapat sabi nga, pasalamatan po natin. Ako hindi talaga ako yung emosyonal. Bakit? Pag ganito, may karamdaman talaga ako. Bakit? Umiiyak talaga ako sa Panginoon. Hindi ko tanggap. Bakit, Lord? Sabi ko, ba't nagkakaganito ako? Umiiyak po ako. May pagkukulang ba ako, Panginoon? Alam ng Diyos na lahat ay may pagkukulang sa Kanya. Ako ay ko talagang umiyak, pero umiyak ako sa pangnakaraan, diba? Umiiyak po ako habang umaawit ako. Umiiyak po ako. Pero Lord, pinipigilan ko yung sarili ko. Ay ko talagang umiyak. Dahil, alam ko may karamdaman ako. Wala ibang makakatulong sa akin ng Panginoon lamang. Nandyan yung doktor. Nandyan ang mga gamot. Lahat initik ko yun. Pero, pinapaalala sa akin ng Panginoon, meron pa rin akong pagkukulang sa Kanya. Lord, bakit ganito pa? Nagtatanong pa ako sa sarili ko. Bakit sa atin nagtatanong po tayo? Bakit tayo nagkakaganito? Bakit tayo nagkakasakit? Dahil may pagkukulang po tayo. Bagaman tayo nagsasamba, nagpapuri sa Panginoon, pero pinapaalala pa rin ng Panginoon sa atin, may pagkukulang pa rin tayo. Hindi sapat. Hindi sapat yung ating pagpupuri. Hindi sapat ang ating paglilingkod
Bakit alam ng Diyos kung kakulangan mo sa Kanya? Alam ng Diyos kung bakit ka nagkakaganyan. Yung problema natin, bagamat hindi natin kaya, pero sa Diyos tayo dapat lumapit. Hindi natin sa sarili ng ating mga buhay, yung sarili natin. Ang akala natin lahat ay kaya po natin. Hindi pa pala. Dahil ang Diyos nagpapaalala sa atin na hindi tama yung ginagawa mo. Hindi tama yung gano'n ang buhay mo. Doon ko lang nalalaman na, Lord, may pagkukulang pala ako sa iyo. Hindi lang spiritual, hindi lang sa physical, kundi lahat ipinapaalala sa atin kung bakit tayo nagkakaganito. Ako naniniwala ako na may Diyos. Binubuksan po yung aking puso, binubuksan po ang aking isip kung bakit ako nagkakaganito. Lord, saan ako nagpulang? Lord, ano pa ba ang may bibigay ko sa iyo? Ang lahat naman nandito sa mundo ay galing naman sa iyo. Naglilingkod ako sa iyo, Lord. Nagpapura ako sa iyo, Lord. Ayokong umabsent bawat linggo, Panginoon. Gusto ko buo ang aking paglilingkod sa iyo. Diba sabi mo nga na 6 na araw ko kayo binigyan ng ikabubuhay sa inyo. Ang isang araw lamang ang hinihingi ko para sa akin, sabi ng Panginoon. Pero hindi natin yun maibigay sa Panginoon. 2 oras nga lang dito, naiinip na tayo, gusto na nating umuwi. Di ba? Iyan ba ang pagsusulit natin sa Panginoon? Yan ba ang pinibigay natin ng buong araw sa Kanya? Di ba hindi? Kulang pa rin. Kung bibigyan tayo ng kontador ng ating Panginoon sa buhay natin, siguro malaki nang babayaran natin sa Kanya. Di ba? Ako sabi ko yung buong araw, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi, dapat nagpupuri tayo sa Kanya dahil yun ang isang araw para sa Kanya. Pero kulang eh. Dito nga lang, 4 na oras nga lang, 3 oras nga lang eh. Naiinip na tayo para umuwi. Di ba? Pero hindi yun. May pinapaalala pa rin sa atin ng Panginoon kung bakit tayo nagkakaganito. Hindi lang ako, maging tayo. Di ba? Nakakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok. Bakit? Dahil pinapaalala sa atin ng Diyos na may pagkukulang tayo sa Kanya. Dahil ang akala natin, malakas po tayo. Akin ang lahat ng araw. Akin ang lahat ng oras. Di ba? Hindi yun eh. Lahat tayo may pagkukulang. Kaya tinatanong ko yung sarili ko, Lord, sabi ko, bakit ganito ako eh? Saan ba ako nagkulang? Ang akala natin, buong araw atin na eh. Ang akala natin, lahat ay kakayanin natin. Buong isang taon. Hindi pa pala. Kung tama yung ginagawa natin, mula January hanggang buong taon, may isang pagkakamali pa rin tayo doon. Kahit isang linggo, kahit itama natin ang buong linggo, sa loob ng isang linggo, kahit sa loob ng isang araw, may pagkakamali pa rin tayo. Hindi natin nakikita sa buhay natin. Ako nagpapasalamat ako, Panginoon. Lord, binigyan mo pa ako ng chance. Pero alam ko na yung sarili ko. Pinapaunawa mo sa akin ang lahat kung bakit ako nagkakaganito. Salamat sa Panginoon. Dahil sa totoo lang, ayoko talagang umabsent. Kahit doon sa aroma, sabi ko, Lord, kung palalakasin mo ako, sa iyo ako magtitiwala. Sasama ako doon kahit anong pagsubok na dumating sa sarili ko. Pero ang katawan natin hindi na kaya eh. Pero pinagtitibay lang ng Panginoon. Bilang pagsamba sa Kanya, pinapaunawa sa atin yung spiritual na buhay. Pinapalakas tayo hindi lang sa katawan, kundi yung spiritual na binigay ng Diyos sa iyo. Yun ang pinapalakas sa atin. Kaya Lord, salamat sa pagkakamali ko ngayon. Binabago mo pa rin ako. Tinuturuan mo pa rin ako na makaahon sa sarili ko. Hindi lang sa spiritual, kundi sa physical, material na natatanggap po natin sa Panginoon. Minsan, dati materialistic to talaga ako, pero
Sa ngayon, hindi ko na kaya yung Lord, hindi ko maibibigay sa iyo mga material na bagay. Dahil sabi mo nga, pansamantala lang dito sa lupa. Diba? Sabi nga, kamtanuman ang kayamanan dito sa lupa kung ang iyong kaluluwa na may mapapahamak sa apoy ng impyerno. Lord, salamat sa Panginoon dahil binigyan mo ako ng chance. Alam ko may pagkukulang ako sa iyo, sa sarili ko, din sa ating lahat. Lord, itatama ko yung aking pagkakamali sa iyo. Habang buhay na ako naririto, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Ayaw kong maiwan. Ayaw kong maiwan dito sa sanlibutan. Ayaw kong mapunta sa api ng impyerno. Dahil wala namang ang ginagawa natin dito sa lupa, wala namang kundi magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon, salamat na ibinigay ng buhay sa akin ng Diyos. Ibibigay ko pa rin sa Kanya ng the best kung saan ako nagkulang. Kaya purihin ka, Panginoon, sa buhay ko at sa naririto, Panginoon, yung disciple of Jesus Christ, Lord. Palakasin mo kami. Looban mo, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Kaya, Lord, salamat. Hallelujah. Amen. Next po, wala na po ba magpasalamat? Dumako na po ta. Tulog na lang po daw ni Pastor. Sinabi ni Sister Karin. Ito lang, mga kapatid. Kami sinabi ng ating